natatakot ang prosecution na iharap bilang witness itong si Colonel La Chica. Ang totoo, yung mga katagang natatakot ang prosecution ay sinabi mismo ni Congressman Chua. At yung video na yan, mapapanood nyo sa iba't ibang social media platform. Searchable naman yan, lalo na sa YouTube. Bakit ba natatakot ang prosecution na iharap itong si Colonel La Chica bilang witness? Dahil lalabas ang katotohanan. Sila Chica lang ang may hawak ng katotohanan kung saan napunta yung 125 million pesos. At kapag inilabas nila sila Chica at sinabi na niya kung saan napunta yon, magigiba ang black propaganda ng prosecution. Ano-ano ba yung black propaganda na ikinakalat nila na masisira kapag nagsalita sila Chica? Una, yung mga pseudonyms or aliases or mga fictitious names na halimbawa ay Mary Grace Piatos, Pagong, Bilat. Ang kanilang teorya kasi at ang propaganda nitong prosecution ay yun daw ay mga walang hindi daw totoong tao yun. Inimbento lang daw yung pangalan. Wala daw tao na gumamit ng pangalang Mary Grace Piatos sapagkat pare-pareho daw yung pirme. So therefore, imbento lang daw yun at kinuha ni Sara Duterte yung pera. Yun ang isa sa kanilang mga teorya. Pangalawa, magigiba yung teorya nila na misuse of confidential funds sa pamamagitan na personal na nakinabang si Sara Duterte sa confidential funds. Mawawala yung bakit malilinawan lahat kapag nagsalita si Colonel La Chica. Si Colonel La Chica pa naman ang missing link dito sa puzzle na ito. Kumbaga missing piece siya. Kasi ang teorya nila, si Sara Duterte nakinabang sa pera. Ngayon, ang kanilang pinatawag lang hanggang kay Acosta at Ortonio. Si Acosta ibinigay niya yung pera kay La Chica. Ngayon, papaano nila mabubuo yung kwento nila na nung binigay ni Acosta ang pera kay La Chica, si La Chica ibinigay kay Sara Duterte. So may gap, ang laki ng gap. So therefore, dito sa prosecution, para nyo mabuo yung inyong teorya na si Sara Duterte ay nakinabang sa confidential fund, kinakailangan yung ipatawad ang Colonel La Chica. Bakit? Pag hindi nyo pinatawag, wala. Hindi nyo ma-establish. Hindi buo. Diba? Hanggang kay Acosta lang. Hindi naman si Acosta yung gumamit ng pere. Si La Chica. So therefore, hindi mo maiiwasan si La Chica. Pero iniiwasan nila. Akala ko ba ang gusto ninyo ay katotohanan dahil batay sa inyo nagagalit na anya ang taong bayan dahil ginastos ang 125 million. Di ba? Ngayon malilinawan na isinisigaw na ng taong bayan na ipatawag sila Chica para malaman namin kung saan ba ginastos yan. Bakit? Bakit kayo natatakot? Diba? Kasi ganito ang plano nitong mga hinayupak na prosecution. Ang plano nila ay idededmahin nila ngayon sila Chica, pagkatapos hahayaan nila na ang depensa ang mag-present kay La Chica. Ngayon na isinisigaw natin na kayo prosecution, iharap nyo na witness sila Chica. Natatakot kayo. Pagkatapos nyo mag-present, ang gagawin nyo naman, babaliktarin ninyo. I-demand nyo naman ang depensa na, hoy, ilabas nyo sila Chica kung talagang totoong walang kasalanan si Sara Duterte. Ha? Diba? Kalokohan yung gagawin ninyong plano. Alam ko na yung plano ninyo. Kaya lang, merong butas dyan sa plano ninyo. Bakit? Bago nyo i-demand sa depensa na sila ang magharap at mag-present kay La Chica, patunayan nyo muna na ibinigay ni La Chica yung pera kay Sara Duterte dahil wala kayong na-establish na theory.
Kung ikaw ang nag-aakusa kay Sara Duterte na ginamit niya ng mali at nakinabang siya sa 125 million pesos, ikaw ang may pananagutan na buuin yung iyong teorya at patunayan mo na siya'y may kasalanan. Walang tungkulin or obligasyon ang depensa na patunayang walang kasalanan si Sara Duterte dahil wala namang nabuo. Diba? Ikaw mismo muna ang bumuo nung iyong aligasyon, nung pagbibintang mo. Diba? May ebidensya bang na iharap na si Sara Duterte ay tumanggap ng pera mula kay La Chica? Wala. Diba? So ngayon, ang kwento niyan, sa bandang huli sila ang magdidimad niyan sa depensa. Sabihin nila, o ba't hindi nyo maiharap si La Chica? Ganon ang gagawin yan. Alam ko na yung kwento na yan. Bakit? Napagkwento ko na namin yan. Sabi nga namin kung yan ang nasa isip nila, katangahan yun. Biro mo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, hindi lamang ng mga karaniwang korte, lalong-lalo na dito sa impeachment court, yung inaakusahan ang magpapatunay na siya ay walang kasalanan, sa halip na yung nag-aakusa ang magpatunay na may kasalanan yung inaakusahan. Mang utak talaga no? Sapak. Yan ang plano nila. Yan ang plano nila. So, ngayon, natatawa ako. Ang katangahan. Ito ang talagang, sabi nga ay magiging katawa-tawa kayo sa mga, hindi lang sa mga abogado, kahit yung mga first year law students, pagtatawanan kayo, pag idiniman nyo dyan sa depensa na iharap sila Chica. Kupal. Hayop na yan, no? May tililing din tong prosecution, may tililing ayaw iharap sila Chica dahil masisira yung katotohanan. Sabi nga, ilalabas yung katotohanan at malalantad yung kanilang kasinungalingan at mga propaganda. Sus ko po.